Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazil Humotikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Governor Waminal, mga misamisnon, excited na sa umaabot nga pagbukas sa Panglilbay Bridge. Bureau of Fire Protection, Ozamis City, nag-obserbar sa Fire Prevention Month. City Fire Marshal Macamay, gipasalamatan ang tanang stakeholders na misuporta sa kick-off ceremony sa kasaulugan sa 57th Fire Prevention Month. Konseho, suportado ang resolusyon sa sangguniang panlalawigan sa Nueva Vizcaya sa pagprotektar sa West Philippine Sea. City Nutrition Office nagpahigayon og OPT Plus validation sa Barangay Malaubang. Konseho, posibleng moduso og ordinansa sa pagkontrolar sa produksyon sa police uniforms. Free Hospitalization Program, padayong naghatag dakong tabang sa mga Ozamisnon nga may kapamilyang nadala sa tambalanan tungod sa sakit o emerhensya. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Governor Waminal, mga misamisnon, excited na sa umaabot nga pagbukas sa Panglilbay Bridge. Ang good news ni mga report. Excited na si Governor Henry S. Waminal ug ang kinatibukang Misamis Occidental sa pagbukas sa 3.17 kilometros nga Panglilbay Bridge, ang pinakadako nga pag-asenso sa probinsya ug sa Northern Mindanao nga gikatakda nga buksan sa bulan sa Agosto ning tuiga. Ang Panglilbay Bridge project ang kasamtangan nga anaa sa 89% completion rate. Ang tulay dili lamang mapaubos sa oras sa pagbiyahe gikan sa Tangub City sa Misamis Occidental padulong sa Llano del Norte apan usab magbukas sa pag-asenso sa kinatibuk-ang Zamboanga Peninsula. Bag-uhay pa lamang gibisita ni Governor Waminal ang site sa PBB project diin iyang gipangunahan ang pagperma sa Manual of Operations uban ang multi-partite monitoring team. Kini mao'y mahimong responsable sa pagmonitor sa pagpatuman o pagsiguro nga ang tanang mga lakang kalabot sa pagdevelop sa Panglilbay Bridge project ang napatuman. Mihatag usab sa detalyado nga mga updates ug pag-uswag sa proyekto ang project manager nga si Marlon V. Galerio sa Department of Public Works and Highways. Inubanan sa mga site engineers sa Korean contractors Namkwang Kukdong Gumguang Joint Venture. Gisusi ug gi-assess usab ni Governor Waminal ang pag-uswag sa maong proyekto sa pagsiguro nga napatuman ang tanan base sa plano. Ingon nga kanhi representante sa Distrito 2 sa probinsya ug karon gobernador, gihimo ni Governor Waminal ang tanan alang sa katumanan sa Panglilbay Bridge. Una niyang i-propose ang katukuran sa mong tulay sa iyang unang 100 days message sa distrito ug padayon nga naglihok ug naghago uban sa nagkadaiyang mga ahensya sa kagamhanan, lakip na ang Mindanao Affairs Committee, Regional Development Council, DPWH, NEDA Board ug ang Office of the President aron masiguro ang gikinahanglan nga pondo ug approval. Atuloy sa iyang pagbisita, gipahayag ni Governor Henry S. Waminal nga ang Panglilbay Bridge project dugay na nga damgo sa katawhan sa Misamis Occidental, Lanao del Norte ug sa silingan nga mga lugar aron mapauswag ang oras sa pagbiyahe ug ekonomiya sa lugar. Pahayag ni Governor Henry, to quote,
ang atong kalipay ug kalipay sa atong katawhan nga na-realize na gyud kay this Panguil Bay Bridge was a dream of our forefathers. Now it is no longer a dream. It has become a reality. This bridge provides accessibility and bring the services to our people here in Misauk, and of course, with our Ascenso Misamis Occidental vision, this will also more or less help us realize our 5M's development thrust. Misa-misnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Kasamtangan, gitubag ni Kyon Yong Kim, ang Deputy Project Manager, ang makabalaka kalabot sa proyekto. Particular ang mahagit sa pondo o ang kalangan tungod sa kahimtang sa panahon. Iyang ipasalig ngadto kang Governor Waminal ug sa publiko nga ang maong proyekto makumpleto sa ikaduhang semana sa Agosto 2024 ug pagabuksan na sa publiko sigun sige kasaad. This year of the second week, that is our last commitment. We will do our best to achieve that. Pahayag niya. Ang Panguil Bay Bridge Project gisugdan bulan sa Pebrero 2020 ang magpakunhod sa oras sa pagbiyahe gikan sa Tangub City padulong sa tubod Llano del Norte ngadto sa 7 minutos gikan sa 2 ug 3 ka oras. Bureau of Fire Protection o Zambales City nag-obserbar sa Fire Prevention Month. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyong report. Ang bulan sa Marso may usa sa pinakainit nga bulan sa tuig o kini nagtimaan sa pagsugod sa ting-init sa Pilipinas. Kini usab ang bulan nga adunay usa sa labing makaalarma nga insidente sa sunog sa nasud. Kini base sa datos sa Bureau of Fire Protection kon BEP. Og nasayran nga ang bulan sa Marso giobserbar isip Fire Prevention Month sa Pilipinas pinaagi sa Presidential Proclamation number 115-E nga gi-issue niadtong Nobyembre 17, 1966. Marso 1 ang Bureau of Fire Protection sa Osamis miduyog usab sa Fire Prevention Month 2024 nga adunay tema sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa nga gisugdan pinagi sa usa ka santos nga misa sa Simbahang Katoliko alas 5 sa buntag nga gitambungan sa mga sakop sa BEP Osamis o gisunod gilayon ang motorkada libot sa dakbayan sa Osamis aron ipahibalo sa katawhan nga nagsugod na ang bulan sa ting-init og batunan ang makanunayong pag-amping aron malikayan ang sunog. Gipahayag ni Osamis City Fire Marshal Fire Senior Inspector Erwin Peter Makamay nga dili mo menos na pulo ka mga fire trucks ang miduyog sa motorkada, upat gikan sa BEP ug ang uban gikan sa mga volunteer fire brigade. Ang Hebron pinaagi ni Sir Jason Chua, Bryant Milling Corporation pinaagi ni Sir Brand C. Sa Executive Hotel pinaagi ni Sir Merben Ang, Elim Company ug ang fire truck gikan sa ELI. Diya usab ang ubang mga stakeholders ang Misamis Occidental Water District, Melcedos, BJMP, Philippine Coast Guard, PNP Osamis, mga ambulance gikan sa Medina General Hospital, Faith Hospital, MUMC, City Health Office ug uban pa. Sumala pa ni FSI Makamay nga aduna na sila nakahanay nga mga programa ning pagsaulog sa Fire Prevention Month, ang pagpagayon og mga lectures, seminars, fire drill ug ang offline ligtas ng pamayanan. Daghang tag mga activities nga naka-line up, no. Usa na niini kining mag-conduct tag lecture, no, fire drill, seminars, then offline ligtas na pamayanan. Actually, doon ito barangays nga ito nagisabit dito sa National Headquarters. Mo subject ana siya nga whole year round activity sa Oplan. Di tinaguan naman. Sila mo ito ang gipili considering kung mag-backtracking ta, makita na ito nga kanang mga lugar dihagod ang nahitabo ang mga dagkong sunog. So, dili na ito i-discount na possibility nga mobalik na, God forbids. So ang buhato na to para malikayan na siya. So continuous education ta sa ato ang mga katawhan diya sa mga
na istorya nga mga barangays diri sa Usami City. Gidugang pa ni Fire Senior Inspector Mangkamay nga base sa datos nga usa sa mga hinungdan sa mga nahitabong sunog mao ang electrical fire o kini ang ilang kanunay gipahimangno atol sa ipagayong seminar o lektura. Ang number 1 gyud nga cause of fire is electrical fire. So muna nga kada lecture na mo diha gyud among area of concentration, no? Diha gyud among area of concentration kung unsaon na to nga ma-counter na siya, unsay mga intervention nga atong himuon para gyud nga makalikay gyud ta sa kalayo pinaagi sa kuryente. Now unsaon man, no, kung ato gyung himay-himayon, basic gyud, dili na ta magkinahanglan pa nga mopalit pa ta gadget para mahimo na to ang pag-prevent. Number 1, kung magamit tag appliance or appliances, pag dili na to gamiton palungon, mas makasave patas kuryente. Unplug yun. Kaya nga naman, dunay tendency nga mag-overheat na siya. So pag mag-overheat na siya, labi nang init kaayo, ang iyang temperature nga kailangan nga mo-create siya sunog, dali ra kaayo, mauna hinungdan sunog na po. Ikaduha, mag-charge ta sa itong mga cellphone as much as possible. Doon na siya kanang limit ang atong pag-charge, supposed to be, no? Kung matulog ta, labi ng gabi, likaya na to na siya nga mag-charge ta. Basic, kung magluto ta, dili ginato biyaan. Kung magdaob ta, dili na to biyaan. Kung natay mga posporo, lighters, atog yung siguroon nga dili gina makabot, no, sa atong mga anak. Mapasalamat usab si Fire Senior Inspector Mangkamay ngadto sa asenso usami sa administration pinaagi ni Usami City Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr., Congressman Ando Waminal ug Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal ug sa tibok team asenso sa mga suporta nga ilang gihatag sa Usami City Bureau of Fire Protection. Everything na may mga request wa gina mahitabo nga wala gi-approve ni Mayor, including sa ato ang supply ani sa ato mga fire trucks ato. Naagi na siya kanunay, And thank you very much, no, sa LGU sa Usamis, and of course atong ipabot atong pasalamat kang governor o kang congressman sa ilahang walay puas nga suporta sa BFP. So kini sa pod kung makita nimo nga grabe ilang suporta, pero sa amo pod murag pressure hinon ka nga grabing support di sa tupab. Sus magtarong kita ani kay lisod pug magpabuyag-buyag ta, no, di ba? Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. City Fire Marshal Mangkamay gipasalamatan ang tanang stakeholders nga misuporta sa kick-off ceremony sa kasaulugan sa 57th Fire Prevention Month. Marport is si Bernald Etexon. So lipay kayo ta kay ang ato ang mga invitations nga magapil sa ato ang motorcade ilagid nga gitubag, no? Gani kung tanawon gani nimo murag manubra na gyud. Ilapas pa sa gi-expect nato nga area nato. Gikalipay pag-ayo ni Usami City Bureau of Fire Protection Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Erwin Peter Mangkamay ang suportang hilabihan sa mga ahensya sa gobyerno, business communities, mga stakeholders nga may duyog sa kick-off ceremony sa 57 Fire Prevention Month Celebration 2024 nga nagdala sa tema Pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Matud pa sa Acting City Fire Marshal, wala siya magdahom nga ingon ni adto kadaghan ang may participate sa motorcade. Lakip na niini ang mga uniform personnel sa Usamis PNP, PNP Maritime, PPA, Port Police, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ug uban pa student interns gikan sa Lasal University, Misamis University Criminology interns, City Health Office and MUMC ambulance team ug sa mga inilang businessmen sa Usamis City nga nagdala mismo sa ilang 5 ka mga dagko nga mga fire trucks nga may fire ladder pa. PNP Maritime, ang PPA, no? Port Police, atong BGMP, natay mga ato ang mga force multipliers, ato ang mga volunteer fire brigades, no? Na gipanguluhan nilang Sir Mervin, Sir Grant, Sir Jason, sa Ili, no? Kung nakita nimo karon diha na sila ni kuang gyud kanang likimbayag sila actually dili lang karong tuiga ang ilahang kuan. Oo. Ang ilang pag-apil kung dili
during the past few years nag-appeal gyud sila diri niya. Isamot pag yun nga kanang natanubutang sa Osami City karno. Overwhelming kayong support na ilang gihatag sa tinuod lang yun. Lagi tinuod lang nindot si kay ni Sir Rondo na panaghiusawa. Gipahayag ni City Fire Marshal Macamay nga gikalipay kaayo niya ang hugot nga suporta ug tabang sa mga fire volunteer brigades nga gi-organize sa dagkong mga negosyante sa syudad. Ilabi na gayod ang ilang kaabtik sa pagresponde galayon kung adunay mahitabong sunog sa atong dakbayan sa Osamis. Usahay mag-uulta kay atong fire truck, di gipilikayan na dunay mag-function. Pero at the same time, murag mabawi ang po kay nagit kanunay. In fact, kada sunog, murag dungan-dungan na gibit abot gira-gira. So dira kaya mag-uol. Mapaubsanong gidawat ni Mr. Brand C. tag-iya og tagdumala sa Bryant Milling and Marketing ug ni Mr. Mervin ang tag-iya og tagdumala usab sa Executive Hotel and EBI Interior Hardware ang pagdayeg og pagpasalamat ni Fire Senior Inspector Erwin Peter Macamay sa ilang dakong tabang og suporta dili lamang panahon nga may sunog ilabi na usab karon nga nagpahigayon kita sa atong pag-obserbar sa Fire Prevention Month. Matod pa ni Sir Brand, importante kaayo para nila mga negosyante nga makatabang sa pagsalbar og kinabuhi og mga propriedad. Ato tinuig nga kalihukan gyud mo support kita sa ato ang bureau nato. Ug sa ilang mga kalihukan. Usa ka importante para ninyo mga negosyante Sir kan, apel ka participate na kalihukan. Importante kay ni siya kay kining man ni siya ang ato ang tumong ini nga makasalbar ta dili lang property kundi kinabuhi. Gipasalamatan usab ni Fire Marshal Macamay ang pamilyang Chua ug mismo si Osami City Mayor Attorney Indy Waminal sa ilang lubos-lubos nga suporta sa Bureau of Fire Protection. Pero ato lang ikuan ang ato ang Filipino Chinese Chamber no. Alabi na sa ato ang president ato nga si Sir Arthur Chua na sa ilagyo sa silang group nila, including kini nakita nato ng mga volunteer nato nga grabe na suporta gid sa BFP. Grabe. So napasalamaton kahit ka sa ilaha. And of course, nabinagyod sa ato ang kwan pinalangga o halanggon ng mayor. Mayor Indy Waminal Jr. Sa iyang wala ko'y undang nga suporta sa BFP. Wala ko'y undang. Samtang sa laing bahin gipahayag sa fourth year criminology student sa Misamis University nga si Miss Balsita ug Osamis BGMP officer tagaok nga very memorable ang experience nga naka-join sa Fire Prevention Month kick-off caravan nining tuiga. So asa mo nga kan intern sa DFA? Yep. Every year. Every year. So bili na bago para nato inani nga kuan kalihukan. Nasayran gikan mismo ni Osami City Bureau of Fire Protection Acting Fire Marshal Erwin Peter Macamay nga lakip sa mga programa o kalihukan sa pag-obserbar sa Nationwide Fire Prevention Month ining tuiga mao ang pagkandak sa mga trainings and seminars and in-house activities para sa mga elementary school students sa mga pampubliko o pribadong mga tulunghaan ning atong syudad. Katong usual nato nga ginahimo nga magkandak kag lecture, training, seminars, no? Daghan mang nag-request ato naputay ka ng open house. Di ba ni dunay mga bata nga atong gi-invite no sa mga elementary grades na panaon nato sa station para i-showcase nato ang atong mga equipment, atong uniform, tanan-tanan nga makita nila sa station pati na ang among function as PNP, among istorya sila at least as early sa ana nga stage sa ilahang ko nila ilang kabatanon nan sila learning mo din ang bumbero dai mo din trabaho sa BFP mo din purpose sa fire truck mo din purpose sa Luzon mo din purpose sa breathing apparatus so yun na makalingaw tapos doon tayo kanang whole year activity no katong gitawag Oplan Ligtas na Pamayanan in fact nakahatag ni duha ka commitment sa regional office. No? Barangay Tinago o Barangay Laman nga itong i-consider. Kung ano man, usamay ato ang basis. Kung ato ang tanaw ang malipong niya ka. O sige sir. Na ay mga dabog sunog anong mga lugar, no? And ato pong i-considerar ang mga balay nga naka-build ana nga dikit-dikit bayon mostly mga highly combustible materials. So kana ato silang di-appear sa atong programa tapos daghang activity na yan series of activities
mahimo na to kay full year man na siya. Actually, mapasalamat ko sa ato ang Honorable Mayor sa pag-approve niya, no? Kay kana siyang activity manggod, amo nang gipananggit sa opisina. And right there and then nadawat yan mo ang kwan. So karon ng March as early as second week. So basin maka-start ko sa barangay Tinapuan. Sugod na dayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernald. Konseho, suportado ang resolusyon sa sangguniang panlalawigan sa Nueva Vizcaya sa pagprotektar sa West Philippine Sea. Atong idawato ng report ni Adoni Dicena. Bukas nga gisagop sa Konseho sa Dakbayan sa Osamis ang resolusyon sa sangguniang panlalawigan sa Nueva Vizcaya nga nagtumong sa pagpanalipod sa bisan unsang aktibidad sa mga langyaw nga nasud sa WPS o West Philippine Sea. Aprobado sa second and final reading sa Konseho ang resolusyon nga gipadangat sa sangguniang panlalawigan sa Nueva Vizcaya gumikan kay kampanya usab kini sa kagamhanang nasyonal labi na sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Gikondina sa maong resolusyon ang aktibidad sa Chinese Navy nga nagbahal sa mga mangingisdang Pinoy diin nahisakop pa sa 200 Philippine Nautical Miles Exclusive Economic Zone. Gawas nga nabalda ang katungod og panginabuhi sa mga mangingisdang Pilipinhon hulga usab sa marine life sa West Philippine Sea gumikan sa mga aktibidad niini nga nakaguba sa coral reefs. Which is being hampered by frequent cases of foreign vessels like China and other countries on the ocean, despite the fact that this area is within our exclusive economic zone. So I think it is in order to support this resolution of Nueva Vizcaya to support the efforts of our national government to protect the West Philippine Sea. And in this connection, Honorable Chair, I move on joint motion to adopt and concur resolution number 2023-4794 for Secretary for Legal of Nueva Vizcaya, resolution which supports the Philippine government efforts in protecting the West Philippine Sea for approval on the first reading with distributions on the ocean. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat, Adoni. City Nutrition Office nagpahigayon og OPT plus validation sa barangay Malaubang. Ani ang report ni Glenn Ray Roluna. Nadto nakalabay semana ang City Nutrition Office pananguluhan ni City Nutrition Action Officer Leleta Navarez nagpahigayon og OPT plus validation sa barangay Malaubang. Ang inisyatiba nagtumong sa pagsiguro sa tukma o kasaligan nga nutritional data alang sa epektibong pagplano o pagpatuman sa mga programa sa nutrisyon sa barangay. Ang grupo nagsugod sa ilang pagbisita pinaagi sa usa ka courtesy call ngadto kang punong barangay Christopher S. Maghanoy alang sa mas lig-on nga bayayungaya sa lokal nga pamunuan. Atol sa proseso sa validation, si Kagawad Judith Barikit, Committee on Health, inubanan sa Barangay Nutrition Scholars ang lakip sa ana sa mga kalimuan. Ang City Nutrition Office mipadayag sa ilang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa mga barangay officials sa Malaubang sa ilang walay puas kapag suporta sa barangay OPT team sa pagpahigayon sa Operation Timbang sa tanang purok. Gila usab nila ang suporta nga gihatag ni Mayor Indy Wominal Jr., Vice Mayor Simplicia Neri o sangguniang panglungsod sa ilang pagpaningkamot nga mapalambo ang kahimsog sa nutrisyon sa Osamis pinaagi sa iuniusang pagpaningkamot tali sa City Nutrition Office o mga opisyalis sa barangay. Ang OPT Plus validation sa barangay Malaubang nakatampo sa kinatibuk-ang paglambo sa mga programa o serbisyong nutrisyon alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat, Glenn. Konseho, posibleng mudusog ordinansa pagkontrolar sa produksyon sa police uniform. Mibalik ka lang sa report si Adoni Dicena.
Ana karon sa Peace and Order Committee ug sa Committee on Laws ang rekomendasyon ni Police Major Dennis Tano nga nagauhag sa lokal nga kagamhanan pagmugna og lokal nga balaod nga magbawal o magkontrolar sa mga pabrika o mga tailoring shop nga mo-produce og police uniform. Nasaran nga mipadangat og advisory ang National Police Headquarters sa mga police station sa tibok nasud bunga sa insidente sa tuli sa usa ka jewelry shop sa Coronadal City sa South Cotabato din ang nalambig nga mga suspect na ka-uniform o pulis. Sumala sa advisory sa PNP, mahimong nga mopanday og lokal nga balaod nun ang syudad o lungsod nga nakasubay usab sa nasudnong balaod kung anaa naman gani akta republika niini o kaha executive order. Suportado sa konseho ang nasangpit nga rekomendasyon sa kapulisan aron sa tuyo nga masanta ang posibleng krimen susama sa nahitabo sa Coronadal City nga migamit og police uniform o bisan sa military uniform nga posibleng gamiton sa terorista o komunistang grupo. Number 4, the LG Region 10 message dated February 16, 2024 with subject prevention on the proliferation of unauthorized manufacture, sale, distribution, and use of uniforms, insignias, and other accoutrements of the Philippine National Police. I would say the LG message is also urging the LGUs to come up with an ordinance to supplement this message. In fact, our Chief of Police, Major Tano, wrote a letter to our City Mayor, January 16, 2024, asking that this advisory on uniforms be supported by a local ordinance. So, in the meantime, I recommend that it should be referred to the Committee on Police and the Committee on Laws, also for study and appropriate action and recommendation. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Free hospitalization program, padayon nga naghatag edakong tabang sa mga usamis noon nga may kapamilyang nadala sa tambalanan tungod sa sakit ug emerhensya. Mareport si Marian Lumapas. Ang Asenso Usamis Free Hospitalization ug Burial Assistance Program naghatag gayud og dako kaayong tabang ilabi na sa mga nanginahanglan nga adunay pamilya nga madala sa tambalanan tungod sa sakit ug emerhensya. Pag-uhay pa lamang usa na usab ka anak nga si Alvin ang miduol sa buhatan sa Asenso Usamis Administration aron mangayo og medical assistance alang sa iyang inahan nga si Myrna Mabia, 64 years old nga na-admit sa St. Joseph Hospital tungod sa moderate risk pneumonia. Si Alvin Mabia, 30 years old nga kasamtangan nga residente sa Malaubang Usamis City, misaysay nga aduna sila gihambin nga kabalaka kung asa makapangitaw ibayad sa ilang mga hospital bill nga mikabat sa kantidad nga 16,599 pesos. Nangayo jud kog tabang sa medical assistance para sa akong mama para sa bill namo sa ospital. Taas siya og dugo, high blood, tas na siya pneumonia. 16,599. Gidugang pa ni Alvin nga bigaan ang gihambin niyang kabugat sa diyang iyang nasayran nga gizero balance ang iyang excess bill pinaagi sa Free Hospitalization Program. Walay puas ang pasalamat ni Alvin kang Mayor Attorney Henry N.D.F. Forminal Jr. sa tabang sa mga sama niya nga mga usamisnon nga walang-wala gayud. Adunay mga programa nga andam mo tabang sa mga nanginahanglan nga mga katawhan pinaagi sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo alang sa pag-asinso sa tadang mga misamisnon. Zero balance jud sa ato ang mayor ang amo ang sign ako sa tibok Asenso team labi na ni Mayor Ando Indi Waminal. Dako kang pasalamat nako parehas mo sa mga taong wala gyud nga nangayo og medical assistance nga ilang tabangan para masiro balance sa mo ang bill. Daghang salamat kayo Mayor Indi. Alang sa Usamis Today, ako si Marian Lumapas.
salamataan. Ang Ozamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Senso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indiaf Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Senso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Senso Ozamis YouTube channel. Diin makita ninyong naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa aktibong AONC team, Leoncio Midalio, Bernal Texon, at Donnie Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delidog, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Senso Ozamis, Senso Segundo Distrito, Senso Misamis Occidental.